Ang pelikulang pag-uusapan natin ay may title na 5 in 1. Ito ay tungkol sa isang mayamang lalaki na mahilig sa ploklokan. Kaya naman dumating sa punto na 5 babae ang pinagsabay-sabay niya. Pero sa kasamang palad ay maaga siyang binawian ng buhay. Kaya naman kinakailangang malaman ng ate niyang madre kung sino sa mga naging babae niya ang minahal niya ng todo na nararapat magmana ng naiwan niyang kayamanan. Makikita natin sa eksenang ito ang kaluluwa ng isang lalaki habang pinagmamasdan ng mga taong nagluluksa sa kanyang pagpanaw. Siya ay si Dick na isang mayamang binatang lalaki at kilala sa pagiging babaero. Hindi alam ng ate ni Dick na isang madre kung kanino sa mga naging babae niya ipapamana ang naiwan niyang kayamanan. Dahil walang sinabi si Dick na pangalan bago ito namatay at tanging USB lamang ang iniwan nito sa ate niya. Pero hindi pa nila tinitignan ang laman nito. Narinig ng isang bakla ang sinabi ng madre. Kaya naman nang magtanong ito kung sino-sino sa mga nakikiramay ang ex ni Dick, ay agad tumayo ang bakla. Pero hindi naniwala ang madre dahil hindi daw mahilig sa mukhang imburnal ang kapatid niya. Pinili ng madre ang mga babaeng nagtaas ng kamay na sa tingin niya ay legit na ex ni Dick. At doon na isa-isa niyang pinagkwento ang mga babae upang ibahagi ang mga naging karanasan nila sa kamay ng babaero niyang kapatid. Ang unang nagkwento ay si Lana Rose. Habang nasa isang coffee shop si Dick kasama ang kanyang assistant na si Bernie, ay nakita nila na pinapagalitan ng manager ang isang empleyado nito. Napansin ni Dick na magandang empleyado, kaya naman nilapitan niya ito upang i-comfort. Pero wala sa mood ang babae dahil masama pa ang loob nito. Kaya naman sinabi ni Dick na kung mapapawala ba niya ang stress ng babae, ay papayag ba itong makipag-date sa kanya. Doon ay sumagot ang babae ng oo at nagpakilala na ang pangalan niya ay Lana Rose. Nagtanong ang babae kung paano matatanggal ni Dick ang kanyang stress. Ilang sandali pa ay makikita natin si Dick na may tinatawagan sa kanyang cellphone. Maya-maya ay biglang dumating ang may-ari ng coffee shop. Kaya naman nagtataka ang manager dahil baka merong surprise inspection. Pero nagulat na lang ito nang biglang sinabi ng may-ari ng coffee shop na tinatanggal na niya sa trabaho ang manager at si Lana Rose na ang papalit dito. Iyak nang iyak ang manager at biglang sinabi ni Dick na natanggal na niya ang stress ni Lana. Sumagot ang babae na wag munang makisali si Dick dahil nandun ang boss niya. Pero sumabat ang kanyang boss na hindi na siya ang may-ari ng coffee shop sapagkat nabili na pala ito ni Dick. Pumayag si Lana na makipag-date sa bago niyang boss basta wag lang tanggalin ng manager niya dahil ayaw ni Lana na may mawalan ng trabaho dahil sa kanya. Nag-date ang dalawa sa loob ng coffee shop mismo at doon ay naikwento ni Lana na working student siya dahil gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Pinangakuan naman siya ni Dick na bibigyan ng maraming racket at dahil doon ay nabaitan si Lana sa kanya at nagkatitigan ng dalawa na may pang-aakit sa isa't isa hanggang nauwi ito sa banatan sa loob ng coffee shop at doon ay naging magkasintahan na sila. Ang sumunod naman na nagkwento ay si Mia Kalisa. Pagbaba ni Dick sa kotse ay naabutan niya na nagwewelga ang mga empleyado sa labas ng kanyang opisina. Sinisigawan siya ng leader ng union kaya naman nilingon niya ito upang pagsabihan pero hindi niya ito nagawa nang makita niya na isang magandang dilag ang nagbubunganga sa kanya. Niyaya ni Dick si Mia sa loob ng kanyang opisina para pag-usapan ng problema at agad niya namang binigyan ng solusyon ang nirereklamo ng mga empleyado. Inalok niya rin si Mia na maging sekretarya niya pero hindi ito pumayag. Mababakas sa mukha ni Dick na may bago na naman siyang target. Niligawan ni Dick si Mia pero hindi niya ito mapasagot ng ganong kabilis. Kaya naman mas lalo siyang na-challenge dahil bihira lang ang babaeng nagpapakipot sa kanya. Pero isang araw ay nagkaroon si Mia ng matinding problema sa kanyang pamilya. Sakto naman na bigla siyang tinawagan ni Dick, kaya niyaya siya ni Mia na makipagkita sa kanya upang may mapaglabas na naman ang dalaga ng sama ng loob. Pagpunta ni Mia sa bahay ni Dick ay agad niya itong hinalikan, pero inawat siya ni Dick dahil pakiramdam niya na parang may hindi tama. Kaya naman pinakalma niya si Mia at tinanong kung anong problema. Doon ay naglabas na ang dalaga ng sama ng loob.
Kinomfort naman siya ni Dick upang kahit papano ay gumaan ang pakiramdam nito. At sa mga oras na yon ay nagbago na ang tingin ni Mia sa babaero niyang boss, at bago umuwi si Mia ay pinabaunan pa niya si Dick ng isang malagkit na halik. Kinabukasan ay nagdala si Mia ng adobo sa opisina ni Dick, pero sinabi ng lalaki na adobo na ang almusal niya at gusto naman niya ng dessert. Agad namang sinabi ni Mia na may naisip siyang mas masarap pa sa dessert, at doon ay pinakain na niya ang kanyang mainit na bibingka. Habang pinaplok-plok ni Dick si Mia ay bigla namang dumating si Lana at may dala rin itong adobo. Mabuti na lang ay nakabantay si Bernie sa labas at sinabi niya na may ka-meeting si Dick sa loob, at agad niyang pinali si Lana upang hindi mabisto ang ginagawa ni Dick na kalokohan. Ang ikatlo namang nagkwento ay si Maria Osaka. Inimbitahan si Dick sa isang seminar para maging guest speaker. Doon niya nakita si Maria at pumitik na naman ang kanyang pototoy. Kaya pagkatapos niyang magsalita, ay diniskarte niya agad si Maria. Hindi umubra kay Maria ang galawan ni Dick dahil alam pala nito na marami siyang babae at hindi papayag si Maria na maging biktima rin siya. Hindi sumuko si Dick, kaya naman ang ginawa niya ay nag-donate siya ng pera sa mga nasalanta ng bagyo na tinutulungan rin ni Maria, at doon ay naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Isang araw, habang nasa loob sila ng kotse ay nagsabi si Maria ng problema. Gusto niya kasing magtayo ng negosyo, pero ayaw siyang tulungan ng daddy niya, kaya sinabi ni Dick na ituloy lang ni Maria ang plano at tutulungan niya itong makapagsimula. Natuwa si Maria sa sinabi ni Dick, kaya naman sinagot na niya ito, at agad-agad sa loob ng kotse ay nagplok-plokan sila. Ang sumunod naman na nagkwento ay si Lexi. Habang may kausap si Dick sa cellphone ay napansin niya ang isang babae na gustong tumalon sa building. Kaya naman agad niya itong inawat, pero naggalit ang babae dahil hinahawakan ni Dick ang osos niya. Kinausap ni Dick ang babae upang hindi na nito ituloy ang pagtalon sa building. Doon ay medyo natawan na ang babae na nagngangalang Lexi. Niyaya ni Dick na kumain si Lexi, at nang matapos na silang kumain ay sinabi ni Dick na kanya-kanya daw sila ng bayad dahil wala naman daw siyang sinabi na ililibre niya si Lexi ng pagkain. Walang dalang pera si Lexi, kaya naman sinabi ni Dick na paglilinisin na lang niya ng kondo ang babae upang makabayad. Kinabukasan ay dinala ni Dick si Lexi sa kanyang bahay upang ipa-makeover, at matapos noon ay pinakilala niya ito sa isang lalaki na may matinding pinagdaanan noon na kagaya ni Lexi. Pag-uwi sa kondo ay nagpasalamat si Lexi dahil nagbago na ang pananaw niya sa buhay dahil sa ginawa ni Dick. Matapos noon ay sinabi ni Dick na kinakailangan na ni Lexi na umalis sa kondo dahil pangit daw tignan na may babae sa kondo niya tapos hindi pa niya girlfriend. Sinabi naman ni Lexi na ayaw pa niyang umalis, kaya simula sa araw na yon ay magsyota na sila para hindi na mag-isip ng masama ang mga makakakita sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Dick sa sinabi ni Lexi, pero mas lalo siyang natuwa nang sabihin ng dalaga na birhen pa siya at si Dick ang unang makakapagpasok ng sawa sa makipot niyang kuweba. Ang panglima at ang huling babae ni Dick bago siya matodas ay si Riley Red. Sa isang pageant ay nakita ni Dick ang isang babae na puro bukbok ang muka na pinapagalitan ng isang contestant. Dahil naawa ang ating bida ay pinagtanggol niya ang babae na si Riley at sinabing sponsor siya sa pageant, kaya tinanggal niya ang malditang contestant. Stepsister pala ni Riley ang nangaaway sa kanya, kaya naman sinabi nito na hindi siya makakauwi sa bahay nila dahil sa nangyari. Kaya naman sinabi ni Dick na sa bahay na niya muna titira si Riley pansamantala at wag itong mag-alala dahil walang masamang balak si Dick sa dalaga, sadyang naawa lang talaga ito sa kanya. Kinaumagahan ay nakita ni Dick na mahilig pala sa pageant si Riley, pero hindi nito magawang sumali dahil nahihiya ito sa kanyang itsura. Kaya naman sinabi ni Dick na papagandahin niya si Riley at gagawin niya itong beauty queen. Pinapunta ni Dick ang mga kaibigan niyang bading upang turuan si Riley ng mga dapat gawin bago sumali sa pageant. Pero nang makita ng mga jokla si Riley, ay sinabi ng mga ito na walang pag-asa ang dalaga dahil mukha daw itong tsakadal. Sinabi ni Dick na kapag nagawang beauty queen ng mga jokla si Riley, ay triple ang ibabayad niya sa mga ito. 2 linggong mawawala si Dick, kaya dapat pagdating niya ay malaki na ang pinagbago ni Riley. Tinuruan ng mga jokla ang dalaga kung paano ayusin ang sarili at kung paano ang mga dapat ginagawa ng sasali sa pageant. Makalipas ang 2 linggo ay nakabalik na si Dick.
At nang makita niya si Riley ay hindi mawala ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sobrang laki ng pinagbago nito. Kinagabihan ay tinanong ni Riley si Dick kung bakit ang bait nito sa kanya. Sumagot naman si Dick na lahat ng tao ay deserve maging masaya. Sinabi naman ni Riley na deserve din ni Dick na maging masaya ngayong gabi. Kaya naman pinaligay niya ang binata sa gusto nitong paraan. Matapos magsalita ng 5 babae ni Dick, ay nagtanong ang ate nitong madre kung paano naman natapos ang mga relasyon nila. At sabay-sabay sumagot ang mga ito na niloko raw sila ni Dick. Humingi ng tawad ang madre dahil sa ginawa ng kapatid niya. Pero sinabi rin nito na alam niyang minahal silang 5 ni Dick, lalo noong mga panahong kailangan nila ng masasandalan. Matapos noon ay naalala ng madre ang USB na iniwan ni Dick bago ito namatay dahil sa sakit na cancer at sabay-sabay nila itong pinanood. Sinabi ni Dick sa video nung humihingi siya ng tawad sa 5 babaeng nasaktan niya dahil pinagsabay-sabay niya ito. Pero maniwala man sila o hindi, ay minahal niya ang mga ito ng pantay-pantay. Naiyak ang ate ni Dick dahil hindi man lang siya nabanggit sa video. Pero dahil sa sinabi ng kapatid niya, ay napagdesisyonan ng madre na ibibigay niya sa 5 babae ang naiiwang negosyo at kayamanan ni Dick. Matapos noon ay nagkasundo na ang 5 babae at naging matalik silang magkakaibigan nang dahil sa Dick ay este kay Dick. Maraming salamat sa pakikinig.